Nakakatakot maglinis ng dating mental asylum pero ang naranasan ng babae at tiyahin niya ay mas matindi pa sa horror movies. Malapit nang matapos ang shift nila sa paglilinis. Tahimik ang lugar kaya nag-record sila ng mabilisang video bago umalis. Pagbalik sa bahay, nirepaso nila ito. Doon nila naisip na hindi sila nag-iisa. Pakinggan mo ang audio ng paligid. Hey, Saint. Yeah. Sabihin mo na narinig mo rin. Hindi ito hangin, kundi dos-dose ng boses, daing, sigaw at iyak ng mga lalaki at babae na umaalingaw-ngaw sa bakanting pasilyo. Sinabi ng babae na nagre-record na sa mga sandaling iyon ay ganap na tahimik. Pero nakuha ng digital recorder ang alingaw-ngaw ng pagdurusa na nanatili sa mga pader na iyon. Parang inaalala ng gusali ang nakaraan. Ang pagtatrabaho sa gabi sa lumang gusali ay tiyak na resipe para sa takot. May napakasimpleng gawain ang gwardyang ito. Siguraduhin na lahat ay nakasara at walang tao. Pero nung gabing iyon, may nangyayari sa banyo sa dulo ng pasilyo. May tunog ng tubig, may gumagalaw, parang may naghuhugas ng kamay. Nagantay ang gwardya sa labas, ngunit walang lumabas. Pagpasok niya, ito ang nadatnan niya. Totoo ba? Putang ina. Dito tayo matutulog ngayong gabi. Isang inumin walang tao. Patayin lahat at isara lahat. Isang paaralan ito. Isang paaralan sa gabi sa Estados Unidos na matagal na talagang umiiral ang paaralang ito. Isa itong napakatandang paaralan. Sabay-sabay naka-on lahat sa gusaling walang tao. Sabi nila, baka sirang tubo lang iyon. Posible naman, pero parang routine na lang ang atmosfera. Na para bang ang mga multo roon ay patuloy sa kanilang dati ng ginagawa. Paulit-ulit sa walang katapusang siklo. Problema ba sa tubo o alingaw-ngaw ng nakaraan? Ikaw ang magpasya. Isang real estate agent ang nakatanggap ng video para ipromote ang binebentang apartment. Walang tao at nakasara ito ng susi. Ang nagre-record ay gusto lang ipakita ang kusina pero nakuna ng kamera ang mga dating may-ari na ayaw pa ring umalis. Gusto kong malaman kung nakita nyo rin ang nakita ko bilang community manager sa isang real estate company. Sa isa sa mga video na laging pinapadala sa akin, may lumitaw na isang bagay or tao. Ito ay... Hindi ko alam kung nakita nyo, pero sige, sabihin nyo sa akin kung nakita nyo rin ang nakita ko.
Palaging mag-isa ang tao tuwing nagvi-video, kadalasan sa gusali o unit na naka-assign sa kanya. Pero sige, nakita nyo ba sila? Sa akin, sobrang totoo na natakot ako. Kwento nyo nga kung nakita nyo rin ang nakita ko at hindi lang ako nababaliw. Nakita mo ba? Papabagaling ko para sa'yo. Ayan, dalawang lalaking figura. Nakatayo lang, nakatingin sa wala. Sa kamera, hindi nila napapansin, tuloy lang sila sa pagre-record. At nang pumasok siya sa kusina, ilang segundo lang ang lumipas. Wala ng tao, walang mapagtataguan. Dalawang bihasang manlulusot ba ang mga ito? Isa ba itong natirang bakas na paulit-ulit na eksena sa nakaraan? Siguradong mahihirapan silang ibenta ang apartment pagkatapos makita ang mga larawang ito. Walang duda, masakit ang kasong ito. Isang dalaga ang nagbahagi nito sa social media. Naghahanap ng sagot dahil hindi na sapat ang luhika para sa kanya. Kinuna ng mga tagapag-alaga ng tiyuhin niya, isang lalaking nangangailangan ng espesyal na pag-aalaga. Sabi ng ama ng dalaga, ang susunod ninyong makikita ay ang espiritu ng kanyang lolo na pumanaw habang inaalagaan ang pamilya. Halatang takot na takot siya at kapag napanood ninyo ang mga larawan, maiintindihan ninyo kung bakit. Ay Diyos ko. Ay, Diyos ko. Hindi maaari! Ayan, marahas na hinila ang upuan, kusa ring bumukas ang drawer at malakas ang puwersang nagtanggal ng litrato sa pinto. Sa tingin mo ba gawa ito ng isang mapagmahal na lolo? Para bang may mga di nakikitang kamay na nananakit sa paligid, humihingi ng pansin o sinusubukang paalisin ang mga buhay doon. Para sa dalagang ito, hindi bagay ang pagiging agresibo sa lolo niya at tama siya. Minsan, may mga mas masasamang nilalang na kumukuha ng anyo ng ating mga mahal sa buhay para subukang lokohin tayo. Isa ba siyang tagapagtanggol o isang mandaragit na nagkukubli? Ikaw ang magpapasya. Salamat sa panunood hanggang dulo. I-like, mag-subscribe at i-activate ang kampanita para sa mas maraming katatakutan. Sana'y maganda ang iyong bangungot. Isa ito sa pinaka-agresibong video na nakita ko nitong mga taon. Nasa Singapore tayo, sa isang modernong opisina. Taong 2017, nagpasya ang isang empleyado na magpaiwan hanggang gabi para tapusin ang kanyang trabaho. Lubos na walang tao sa gusali. Oh, iyon ang akala niya.
May tumunog na parang alarma o kakaibang ugong na hindi maipaliwanag. Tumayo ang lalaki, tumingin sa paligid at wala siyang nakita. Pagkaraan, bumalik ang katahimikan. Sinubukan niyang mag-concentrate, ngunit bigla siyang nakarinig ng kalabog. Tumingin siya sa kanan. Biglang nagbukas mag-isa ang ilaw ng bakanting kwarto. Ang lalaki, matapang o pabaya, ay nagpasya itong patayin. Pero pagmasdan mo ang susunod na mangyayari. Pagbalik niya sa mesa, biglang malakas na sumara ang pinto ng kwarto. Pero hindi pa iyon ang pinakamasama. Tingnan mo ang upuan. Imbes na dumulas, bigla itong tumilapon sa kanya bilang direktang atake. Hindi na nag-isip ang lalaki, tumakbo siya palabas. Sa tingin ko, wala nang babalik para magtrabaho doon. Sa tingin mo ba poltergeist iyon? O may pisikal na dahilan kung bakit biglang bumilis ang upuan? Kahit ano paman, nakakakilabot talaga. Punta naman tayo sa isang kamakailang TikTok video. Simple ang konteksto pero nakakatakot pa rin. Ang may-ari ng bahay ay nasa ikalawang palapag na kalmado lang hanggang sa makarinig siya ng malakas na ingay mula sa ibaba. Hello? Walang ibang tao sa bahay. Ang lalaki, cellphone lang ang dala, ay bumaba para imbestigahan. Isang malaking pagkakamali. Ay nako, ninakawan ba ako? Tingnan mo ang eksaktong sandali na tumapak siya sa kusina. Tingnan mo yan, lahat ng pinto ng mga kabinet at aparador ay nakabukas ng maluwang na parang may tao o kung anumang nilalang ang naghahanap ng kung ano sa sobrang pagkataranta. Ilang segundo lang ang lumipas. Pinaikot ng lalaki ang kamera niya, naghahanap ng lohikal na paliwanag, pero hindi pa rin nawala ang takot niya. May mga bagay sa sahig. Hindi! Ayan, nakita mo. May bagay na biglang lumipad, nagpanik ang lalaki, sumigaw at umatras, pero hindi pa doon natapos ang takot. Saktong sinusubukan niyang tumakas, muling narinig ang mga ingay, pero ngayon ay galing na ito sa itaas, sa ikalawang palapag. Parang nilalaro siya ng nilalang, una sa ibaba, tapos sa itaas, na parang hinahabol. Sabi ng marami, gawa-gawa lang ito, pero sobrang perpekto naman. Gayunpaman, ang reaksyon ng pagkataranta sa paghinga ng lalaking ito ay mukhang tunay na tunay. Sa komento, kung nakita mong bukas lahat ng drawer sa kusina, magre-record ka ba o tatakbo palabas? Minsan, ang takot ay hindi galing sa pangamba, kundi sa kalungkutan at kawalang magawa. Ito ang kwento ni Estela. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Emma ay trahedyang pumanaw noong ika-27 ng Nobyembre, 2021 sa isang motel dahil sa labis na pag-inom ng gamot. Isang napakasakit na kwento. Lumipas ang mga taon, 2026 na ngayon, habang nagmamaneho sa matrapik na highway, biglang may sasakyang nakita si Estela na nagpahinto ng kanyang dugo.
Pareho ito ng sasakyan ng kapatid niya. Pero tingnan mo kung sino ang nagmamaneho. Sigurado si Estela na kamukha ng yumaong kapatid niya ang babae. Binilisan niya ang takbo at tinitigan ito, naniniwalang si Emma iyon. Kahit may larawan siyang pinakita para ikumpara, mahirap makasiguro dahil sa kalidad ng video at bilis ng mga pangyayari. Pero may kakaibang pamilyar at nakakabahalang tingin ang babaeng nagmamaneho. Nawala ang kotse sa gitna ng trapiko makalipas ang ilang sandali. Pero nananatili pa rin ang mga tanong. Pagkakamali ba ito sa realidad, eksaktong doble, o may nagkunwaring namatay siya? Walang nakakaalam kung ano ang nangyari pagkatapos at patuloy pa ring hinahanap ni Estela ang kotse na iyon. Ang kasong ito ay bangungot para sa anumang magulang. Isang batang babae na may kasaysayan ng sleepwalking. Ngunit gabing iyon, nabuksan niya ang pinto at lumabas sa dilim ng bukid. Nagising ang mga magulang dahil sa tunog ng pinto. Lubos ang kanilang takot at walang laman ang kama. Isipin mo ang desperasyon ng inang iyon. Naghahanap sa gitna ng dilim ng gabi. Natagpuan nila siya sa loob ng truck ng pamilya, tulala at litong-lito. Pagkagising niya, humingi siya ng tawad sa kanyang mga magulang, ngunit wala siyang naaalala. Nakakatakot isipin kung ano ang posibleng nangyari kung naglakad siya sa kalsada o gubat. Pero ang nakakabahalang tanong ay, lumabas ba siya ng kusa o may tumawag sa kanya mula sa labas para buksan niya ang pintuang iyon? Salamat sa panunood hanggang dulo. Mga matatapang lang ang umaabot dito. Like, subscribe, at i-activate ang kampanilya para sa mas marami pang katatakutan. Sana'y maganda ang bangungot mo.